Ito ang balayto, ang munting tahanan ng mga kapatid nating alangang mangyan. Dito nakapaloob ang mga buhay, kabihasnan at kultura na kung saan ay kilala sila bilang nga mga mangyan. Tayo, mga Pilipino, kilala ba natin ang ating sarili? Sinasabing nawawala na tayo sa tunay na pagka-Pilipino natin. Sinasabing hindi na natin makilala ang ating pagka-Pilipino. Ang tanong, may Pilipino pa nga ba? Kaya nagkaroon tayo ng pag-aaral tungkol sa mga antas ng pagbabago ng kultura ng alangang mangyan upang makita natin ang isang halimbawa kung papaano patuloy na nababago o nalalaos ang ating kultura. Mahirap, subalit kinakailangan. Sa pamamagitan ng ating mga kapatid na alangang mangyan, papaano nga ba tayo babalik sa ating pagka-Pilipino? Halina, puntahan natin, siyasatin natin para sa edukasyong kultural. Ating tingnan kung ano ang kanilang pagtingin noon sa pagtatanim. Paano nga ba nila pinapahalagahan ang pagtatanim? At atin ding tuklasin kung paano naman sila ngayon magtanim. Ito ba ay nakabatay pa rin sa sinaunang gawain o sa kanilang kultura? O nasa panibago na lang na kabanata? Dahil ito ay modernisasyon. Gusto ko lang po magpakwento tungkol po doon sa pagtatanim. Noong unang panahon, papaano ho magtanim ang alangan? Ay doon po sa aming pagkakainin. Una-una ay aming kinakabas. Kaya lang, bago namin sinimula ng aming taba, ay kami po ay marami kang mga ginagawa. Ritual na pwedeng, halimbawa, kukuha pa po kami ng kahoy. Ay yan po ay aming pang dinidipa. Yan pag yan ay dinipa namin, kung maganda ng aming kwan, ayan, tuloy na ang pagkatagas. Kainin. Habang nagkakaingin, pinapatuyo po yung mga dahon bago susunugin. Pagkatapos masunog, dudulukin, no? Alis ng mga malalaking kahoy. Sabi muna, bago magtanim na yung kamuti. Patutuyuin o isinisilaw. O magtanim kukunin pa yung mga kahoy na yung itim. Yan na. Tinatapon doon sa baligid-ligid pa ng kaunti, hindi sa malawak bago magtatanim na. May ritual bago magtanim. Ano po wala yung ritual? Yung anong ginagawa bago bago magtanim. Mga yung bago magtanim. Anong ginagawa? Wala na, basta pagkalinis, magtatanim na agad. Magtatanim na. Ngayon po, wala na pong proseso, basta na lang po itinanim. Sa amin po, yung ngayon po sa amin, ganyan na lang, wala na po, parang wala na mga ritual, basta itinanim na lang po. Yun pa rin. Meron pa sa mga matatanda. Nandiyan pa namin po. Sa mga kabataan ay nawawala na siya. Bakit po kaya? Bakit po kaya? Anong dahilan? Kulang siguro ho sa pag-aaral, sa pagpapamulat muli sa mga Hindi kultura. siguro baka hindi Siguro kulang ginagamit. yan. Saka hindi na yung
Kung marami lang yung ani, hindi tatagal na hanggang tagaan yuli. Pero nung pag ginamitan ng ganyan, tatagal. Ay mo pala, Talaga. ang ganun sa tagaan. Naktanim ulit, naroon pa. Mayroon pang palay doon sa kwan. Doon sa, ano. May mais, mayroon pang naibin eh. Sinasabing mahalaga ang laro sa isang pamayanan. Mahalaga rin na meron tayong tinatawag na sports. Mahalaga rin na merong pinagkakaabalahan ang mga tao sa pamayanan para hindi mapapunta sa hindi magandang gawain. Kaya naman, sinubukan ko ring tingnan kung ano ang laro meron noon sa mga alangamang yan. Sinubukan din nating tingnan din paano ito nagbago. Meron bang laro na obsolete? Meron bang mga laro na nalalaos at nawawala? Noon po, ano ang laro ng alangan? Ganyan. Dawit. Dawit. Tapos, ano pa po? Tapos yung sung ng dalawang kwan. Yan. Oo. Suong. Yung sung. Tapos yung bangkahanan. Oo, yan. O yun, paano? Ang bangkaan. Ang bangkahanan po ito. Ginagamit po ng laro namin yun. Oo, sige nga po. Ano? Ganito po yun. Yan. Inisaya ka ta. Ah! Ang magkamoyista. Ang ganito niya. Paano? Oh, tapos palaro ng palayo ng palayo. Ah, paikot ng paikot. Oo, yan. Ang ganda. Nagtawanan ng nagtawanan. Isa pa po yung ganito po. Ano yung Yung dito. Ah. Sige. Yan. Ganito po. Para po ano? Yan. Yung ganito po. Ganyan naman. Ito pong ano, nakapatong dito. Oo. Ganyan. Yan po ginagamit. Yan din po ginagamit din po sa pustahan. Kung nasubsob, wala na talo. Pag nasubsob, Oo, talo na. Talo siya. Pero kung hindi, nakaganyan din. Ganyan, tayo na ganyan. Yan. Nakaganyan. Yan, panalo pa rin yan. Lang po ang katawan. So, Ito po. Yan. Yan. Suong din ito ang tawag sa amin. Asuong din. Yan ay patumbahan po ng patumbahan. Natumba, ay talo. Yan pag natalo po, ginaganyan pa. Oo. Ganyan po yan. Yan. Abulan po yan. Abulan. Oo, abulan yan. Na isang palang. Kung pa. Yan po. Eh, ba't parang wala na ako nakikita ang ganyan naglalaro? Dahil po na-influensya na po ng hindi Siya ng hindi kapaligiran. hindi na nga ginagamit. Madayuhan. Yan po ay dahil po siguro sa napalitan na po ng ibang laro. Ayan. Ano po ng mga kung ano pong mga laro yung lumalabas po dito sa amin, yung dayo. Naiwan na po yung aming ano. Ayun. Ngayon po, yung tatuanan po at saka bayawakanan, hindi na po. Hindi na. Parang sa school na lang po, doon na lang po sa tugdaan na lang po namin ginagawa yun. Kaya ko po nalang. Kaya mo alam. Pero ano yung mas sikat ngayon sa mga kabataan katulad niyo? Yung sikat po ngayon, mga volleyball, basketball, mga badminton, mga ganun po. Mga baraha. Baraha? Opo. Anong baraha? Anong laro sa baraha ang alam? Mga tungis. Tungis. Ganyan tawag. Bakit ngayon? Bakit? Aywan po. Siguro po dahil na rin po sa pagsunod sa makabagong panahon. Kaya po natuto. Unang mga... Kasi po yun din po yung pinapalaro sa pamayanan. Yung basketball, volleyball, badminton, yun din po ang pinapalaro. Hindi na po naglalaro ng mga kadang-kadang lumang laro. Kaya kami po ay nakikilaro na rin po sa mga mag-aaral. Hindi na rin po naglalaro yung pangkatutubong laro. May subject po kasing mangyang culture doon po
doon po tinuturo yung pangkatutubong laro. Tapos po yung PE, doon na po yung mga volleyball, badminton. So, yun po, parang nagustuhan na rin po namin yung paglalaro ng volleyball. Lagi na lang po nilalaro. Nakakalimutan na po. Sinasabing ang wika ang pinakamahalaga sa isang tao. Ito ang pinanggagalingan ng kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, ang wika ang kaluluwa ng kultura ng isang tao. Paano nga ba mga alangang mga makipag-usap noon? Nagkaroon ba ito ng mga pagbabago? O baka hinahayaan na lang na dumalo yung mga salita kahit sinasabing hindi na ito kanila? Yan. Sa wika na ginagamit, ano ang tawag talaga sa wikang ginagamit ng alangan? Anong tawag? Ano, di ba ako naman? Ako'y Pilipino. Tagalog yung salita ko. Yung iba, Ilocano. Sa alangan mangyan, anong tawag? Iplawngan mangyan, salitang mangyan. Iplawngan. Tapos po, ngayon, yung wika ay nagagamit pa rin ng kahit ng mga bata. Hindi ko po nahahaluan din, halimbawa siya yung aplongan ng may salitang Tagalog, may nag-i-English na rin, naghahalo-halo. Hindi naman. Ay, paano natututo sila ng ibang wika? Paaralan. Paano hindi nalilimutan yung wika ng mga alangan? Yan ang ginagamit eh. Ano? Sa bahay. Yan ang ginagamit. Sa bahay man yan. Yan ang sa balay na yung gamit. Hindi mananagalog. Pero kung ang kaharap naman po namin Tagalog, ay kami mananagalog. Kung saan hoy yung kunwari yung mga bisita na Tagalog tapos yung ibang tribo din ho. Yan ho, nagsalita ng Tagalog. Kasi ho, kung sa ibang tribo ho, paggamit nila yung kani-kanilang sariling salita, hindi ho nagkakaintindihan. Paano naghahalo-halo ang mga salita? Yung kapag yung sa mga expression ho ng mga mangganalangan, yung tulad ho ng kung sa Tagalog ho ay kahit na, yung sa amin naman ho ay I know. Oo. Tapos? Yung para din sa expression nga ho, pero parang nakukuha na rin sa labas. May mix na po, may mga Tagalog na tapos Doon sa naabot mo? Sa opo, naabutan mo? opo, Tagalog na po yung salita namin. Tapos kung naano na rin, halimbawa pumunta rin po kayo sa ibang lugar na ano, minsan may mga English na rin pong ginagamit. Sa ngayon, paano kayo nag-uusap? Lahok din po, Tagalog at Mangyan. Bakit hindi na purong alangan? Kasi po, yung iba, di yung, halimbawa po, may katulad po namin, yung iba po namin ginagamit, may yung hindi na po alangan, Tagalog na rin po. At saka po mayroon na rin pong mga alangan na hindi na po marunong magsalita ng aming salita. Bakit? Hindi po namin alam. Siguro po dahil na rin sa mga pag-aaral, hindi na rin ano yung kultura, yung salita. Kaya ganun na po. Hindi na masyadong tinatangkilik. Gusto na rin pong sumunod sa mga bagong henerasyon. Pag makabagong henerasyon, ibig sabihin, iiwanan na natin yung sarili nating salita. Siguro po. Paano nga ba natututo ang mga alangang mangyan? Sinasabing nung una, ang tinuturo lang sa kanila ay pagtatanim at mahalaga ito sa kanila. Pero dumadating ang panahon na kung saan ay nakailangan nilang matutong sumulat at bumasa. Mahalaga ito para sa kanilang karapatan bilang tao, bilang Pilipino.
kahit wala nang paralan, at magsalang magulang, napagsama-sama sa bundo, sa pagtatanim, sa kakalinis, sa gawa. Nadadito na ngayon nga ba? Walang paralan po yun. Kung halimbawa po, pagkatapos ng kainan po yung hapunan, yung habang maghihintay ng natutulog, naggahanap po sila ng mga yung bata, natuturuan po ng kanta, ng banggit po ang tawag doon. Ito po tungkol sa mga panliligaw, ito po tungkol sa mga pagpapatulog ng mga bata, tungkol po sa mga kalikasan, tungkol po sa pagpapagaling ng mga may sakit, ganyan po yan. Sa bahay. Sa bahay. Aral. Fourth year po. Fourth year high school. O, paano ka nag-aral dati? Sa mga madre sa kanila. Oo. Ano doon, may paralan para sa yung high school. Oo, saan yun? Saan ka Sa pumasok? Tudga. Doon na ako kami nag-aral. Oo. Ay, ngayon, paano nag-aaral ang mga bata? Wala na akong madre, kaya wala na rin. Wala nang nag-aaral doon. Saan na nag-aaral ang mga bata ngayon? Sa Bako. Sa national kami. Ay, kung iyong ihahambing yung mga bata na nag-aaral, kayo, yung mga nag-aaral dito na ang kasama ay mga kapwa mangyan, anong pagkakaiba nung... Malaki yung pagkakaiba kasi yung sila, minsan yung pagdating nila, halimbawa, Biyernes ng hapon, babalik sila. Oo. Pagdating nila dito, minsan yung mga shorts nila, gari nila. Oh. Bago yung, nung kami naman ho doon, hindi makapagsuot ng ganyan. Oo. Sila nagsisilpon, kami ho noon, wala. At saka ho, parang malayong sa pagsisimba baga. Sila ho medyo nakapalayo na. Yung sa amin naman noon, lagi kami may Bible sheet. At sa linggo may misa. Dapat lahat makapag-meeting ba. Minsan nga ho ang iba nga na kay hindi na pinapasama sa simbahan. Kasi yung mga anak, minsan, pupunta ako doon. Kung hindi po kami pinapasok ng magulang namin, hindi po kami matututo. Nag-aral po kami dun sa Kasilyan, elementary, hanggang pagkatapos po ng elementary. Dun po sa Dulangan to Annex. Hindi po sila tinuturuan sa pag-aaral, katulad po namin na pumapasok sa school. Parang tinuturuan po sila sa pamamagitan ng pagtuturo sa pagtatanim. Pagtuturo sa mga pangangaso, mga ganun po. Doon po nila ini-apply yung kanilang alam. Pero yung pag-aaral ninyo ngayon, Yung pag-aaral po namin ngayon ay saan nakabatay? wala po. Alalay pagsantok basang lamang sa'yo bagukangay buridong yang gatwa kaino tango nakaay paglihndo. Ligawan. Marami sinasabi na may iba't ibang uri ng ligawan sa Alangang Mangyan. Pero hindi na rin ito nangyayari ngayon. May iba na. Sinasabi nilang dahil ito daw sa teknolohiya at modernisasyon. Alamin nga natin, ano bang meron sa ligawan ng mga Mangyan? Lalo na sa mga tribong Alangan. Yung katulad ko, binata, ito matanda, aking ina o kaya aking ama. Ito ang lalakad dito may dalaga eh. Siyang ang lalakad. Yan ang nakipag-usap silang paryong matanda. Kung ang paryong matanda ay magkasundo, kahit akong bata ayaw, hindi ko gusto, ay sigurado talagang kanilang masusunod. Noon po, alam ng mga magulang magsilbi ang lalaki hanggang 2 taon. Tutulong sa magulang yan. Lahat ng kinikita ng lalaki, binibigyan na doon sa magiging biyanan. Lahat ng trabaho, gagawa din ng lalaki. Kahit na po ayaw ng bata sana, kaya lang ang magkasundo magulang. Kahit hindi ko mahal ng anak, ay magulang masusunod. Ngayon, minsan, hindi na sa mga cellphone, sa technique. Hindi pa naman nakikita ng personal. Oh. Bago pang nagkita, yun, nagsama na. Dahil po yung
Yung noon at sa ngayon, noon po ay wala pang communication. Ngayon ay meron na yung cellphone po. May pagkakataon mo text. Text po. Maraming ritual ang mga alangamang yan. Sinasabing ito ay patuloy na nangyayari, pero may nagsasabi rin na ito ay nalalaos na. Alamin nga natin, ano nga ba ang nasa likod nito? Ano yung mga noon ay nakikita mong ritual pa ng mga mangyan? Yan mga hungtangal, yung apasiban, at saka yung pugutan daw ay kuwan. Halimbawa ho, isa'y nagnakaw. Kahit na ho, hindi nagnakaw, halimbawa yung naghanap ka ng ibang asawa, ikaw naman ay may asawa, yan yung pupugutan ka. May manok ko yan. Sabi, pag inulit mo pa yung kasalanan, sabay yung puputulin yung liig ng manok. Sabi ay, kung inulit mo pa ang kasalanan, ay di, mapapagaya ka rin din. Sa manok? Noong panahon daw, mayroong isang mag-boyfriend na magsisambu. Nung mga anak na daw po yung babae, ay tumulo daw po yung dugo ng babae. Nagiging pudit daw po. Oo. Nung unang panahon po yan. Oo. Pero po ngayon, wala na. Hindi na kayo. Hindi na. Naniniwala na po sa Diyos na. Nung una, pagdating ng Sabado, mga basta hindi nagmamatang ng bata, sasama talaga sa mga magulang yan. Ngayon po lang sinasalungat, ang mga bata na nag-aaral, ayaw nang sumama sa magulang sa bundok. Yan. Sa paglaro, mga basketball. Nandun na po sa basketballan, diyan makipagbarkada sa sabungan sa kung saan. Ama, kung wala kayong magmataw ng bata, tayo makaingin, ayun hindi na. Ano alam mong ritual ng mga alangan? Sa ngayon, ano yung alam mo pang ritual? Yung agpansula po. Ano yun? Yes. Magpapatay po siya ng baboy, tapos po, magpapasalamat sa Diyos sa buong taon na masaganang ani. May titignan din po dun sa baboy na yun kung magiging maayos pa yung susunod na anihan. Yung pangakuan. Halimbawa po, yung po may isang matanda, may isang mahal po kayo sa buhay, tapos po madali na po siyang mamatay. Talagang mamamatay na po. Di yun po ay gagawan na po ng ritual na papatayin po siya ng baboy, tapos papaliguan yung dugo po ng baboy, papaliguan po sa may sakit. Agpalsibahan. Ano yun? Yun po yun po yung halimbawa po may nagnakaw, tapos wala pong umaamin. Di yun po ay magagawa po ng agpalsibaan, yung may bato pong pakukuluan, tapos pag yung pinagbibintangan, kukunin yung batong yun. Pag napaso po, edi siya po yung kumuha. May ginagawa pa rin ngayon. Opo. Meron pa rin yun sa inyo. Opo. Okay. Yung pagpapalis po ng masamang espiritu pamamagitan po ng pagtatawtaw. Yun po ay kahoy, ratan. Ratan po na sisindihan, tapos magpapalibot po doon sa lugar na, ewan po kung yun po ay pagtatayuan ng bahay. Papalibutan po yun doon para po maalis ang masamang espiritu pag tumira sila doon. Ngayon, ginagawa pa rin. Hindi na po. Kasi po, ngayon po pag nagagawa ng bahay, wala na lang po. Gumagawa na lang po ng bahay. Kulturang Pilipino na kung saan ay mas matanda pa sa aking edad. Kulturang Pilipino na kung saan ay paano ga natin pinagmamasdan ito. Mahalaga na patuloy natin siyang pag-aralan. Subalit ang tanong, paano naman ang pag-unlad? Ano bang mas dapat mauna? Kultura o pag-unlad? Yan ho ang aking sinagisnan, kaya hindi ko rin ho yung kalilimutan yung mga kultura tulad ng salita. Siguro rin po ang panahon, kailangan rin po makiusok. Para po hindi mapag-iwanan. Gusto ko lang po mangyari sa aming kultura, yung
Opo, makabago nga po siya, pero hindi pa rin po nalilimutan yung noon. Yung mga magandang kultura noon, nandito pa rin po. Dala pa rin po. Ang salita ng matanda, alagaan ninyo. Para kayo hindi napahamak. Ang aming gusto, pag kami wala na, hindi kayo din ang susunod. Susunod kayo sa inyong mga bata hanggang kailan. Para hindi mawala ang ating kultura, mga bata. Sa akin naman po, tungkol po nga sa kultura. Eh, sana yung amin, hindi sana namin magbabago. Yan ang gusto namin sana. Pero talagang pinipilit pa rin namin, dito rin sa amin. Kung mangyan. Hindi pwedeng ibigay namin sa batas ng Tagalog. Kaya sana nga dito sa amin, yan na lamang po ang kailangan na hindi nga sana mawala. Yan. Gusto nga sana namin mapaunla, mapalago ang aming kultura. Ayawan lang, dito naman ulit sa amin na bagong mga kabataan. Kung kanilang nawala na yung kultura, hindi, bahala na sila. Wala na pong ibang makakatulong sa amin kung hindi po kami kundi yung sarili namin. Kaya kailangan po namin mag-aral para hindi po kami mas lalong ibaba ng mga discriminator. Kasi po, kaya daw po kami ay kailangan pumasok para kailangan mag-aral para po yung mga nagdi-discriminate po sa amin. Parang matauhan baga. Kaya mas pabutihin na po yung edukasyon. Ano ito? Sige. Cow. Ano sa Tagalog ang cow? Oh. Paano magagawa ito ng edukasyon? Paano muli ibabalik ang tunay na pagka-Pilipino sa ating buhay? Harinawa dito sa pag-aaral ng antas sa pagbabago ng alangang mangyan ng sangilin bako ay maging bukas ang ating isip papaano natin pananatilihin ang ating pagka-Pilipino. Buhay at nagdiriwang. Nagdiriwang pero nagmamalaki. Masasabi ko na nga kayang Pilipino ako. Ang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipan ng Diyos na ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanluran. Tayo ay nagdadala ng balikan ng kaligtasan. Tayong lahat